Gumastos ng pinakamalaki ang administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III kumpara sa mga nakalipas na administrasyon para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Matagal ng proyekto ang AFP Modernization Program. Nagsimula ito noong 1995 sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Fidel V. Ramos ng Isabatas, ang Republic Act 7898 o ang AFP Modernization Law. Subalit 56 na bilyong piso lang ang nailaan para sa modernisasyon ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas sa target nitong 331 billion pesos sa loob ng 15 taon sa mga nakalipas na panunungkulan ng mga dating Pangulong Fidel Ramos, Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Ang dahilan ay ang kakulangan ng pondo bunga ng malalang krisis sa ekonomiya noon. 71 proyekto ang nakumpleto ng AFP noon na ang karamihan ay nakasentro sa pagpapanatili ng seguridad sa loob ng bansa at hindi nakabili ng mga kagamitan para sa external defense. Nang abutan ng proyektong ito ni Pangulong Benigno Aquino III noong 2010, nagbigay ito ng 31 bilyong piso at nagsimulang bumili ng mga kagamitang pangdepensa sa teritoryo. Upang palawigin ang naunang batas ng AFP Modernization Law, ipinasa nito ang Republic Act 10349 o ang Revised AFP Modernization Program noong 2012 na layuning magdagdag ng panibagong 15 taon upang gawing moderno ang lahat ng sangay ng AFP mula 2013 hanggang 2028. Ayon kay AFP Military Chief of Plants Major General Raul Del Rosario, mas nabigyang pansin ang AFP Modernization Program sa ilalim ng Administrasyong Aquino. 9.7 billion pesos na rin ang nailaang pondo noong 2014 para sa Revised AFP Modernization Program. 7898 at tinalo po niya ang mga pangulong nauna sa kanya. Mas naging nararamdaman ang suporta ng Pangulong Aquino dito sa 10349, Republic Act 10349 dahil ang mga focus ng acquisition ng ating mga equipment ay para sa territorial defense na. Ilan sa mga ready for acquisition na ng Department of National Defense ay 12 fighter aircrafts at ang 8 combat utility helicopters. Inaasahan na ring magkaroon ng 2 bagong frigates at long-range patrol aircrafts ang AFP sa susunod na taon. Subalit sa kabila nito, nananatili pa ring mahina ang kakayahang pangdepensa ng bansa sa mga panlabas na banta o external threats lalo na at papalala ang tensyon ng maritime dispute sa West Philippine Sea. Kulang pa kung tutuusin dahil ang talagang kinakailangan natin na sana na mga kagamitan para sa West Philippine Sea ay yung unang-una yung long-range patrol aircraft, yung surveillance radar, yung mga frigates. Ayon naman sa isang eksperto sa Law of the Sea, kung noon pa lang ay nagawa ng moderno ang kakayahang pangdepensa ng bansa laban sa mga external security threats, maaari pa sanang napigilan ang massive reclamation activities ng China. Para hindi tayo dehado, kung sana maaari nating na-prevent yung reclamation kung sakaling talagang from the very beginning, malakas pa rin yung ating pag-position at pag-patrol din sa area. Rosalie Coz, UNTV News, Worldwide.